Ito'y binasa natin kagabi dahil hindi natin na inabot na po itong sagutin. Mula kay Flaviano Catalia Crami. Sabi niya, "Good evening po sa inyo, Brother Johnson and Brother Gomer. May katanungan po ako sa pangalan na nabanggit sa John 17:11-12." Kaya siguro tingnan natin yung talatang na yan. Tulad nito, "Ama, ingatan mo sila sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Ibig po bang sabihin, ang pangalan ng Diyos Ama at ni Kristo ay iisa lang, ang pangalang Jesus?" Ayun. So, kung ang ibig mong sabihin ay sa pangalang Jesus sila iisa, ay hindi. Siguro ay ipapaliwanag po namin sa inyo kung ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito nang sabihin ng Panginoon sa kanyang panalangin na ingatan mo sila sa pamagitan ng inyong makapangyarihang pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin. Kasi po mga kapatid, 'pag pinag-aralan po natin yung pangalan ng Diyos, isa lang po talaga yung pangalan ng Diyos. At ang pangalang iyan ay yung Tetragrammaton. Yan ho ay ginamit sa Ama, ginamit sa Anak, at ginamit din sa Holy Spirit. Pero kung dahil sa inyong dinugtong ay sa pangalang Hesus sila isa, hindi po. Kasi ang pangalang Hesus ay tinawag doon sa nagkatawang tao, doon sa 1:21 ng Mateo. Ang maganda po ay ano ang ibig sabihin ng talata? Bakit nga binanggit po ito ng ganyan sa kumpletong pagkasalin sa ang dating Tagalog ay ganito. Kumpletong talata, "At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y parerelian sa iyo, Amang Banal." Ayan. "Ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin." Doon nga po sa ating laging lecture dati mga kapatid, yung context, syntax, semantics ay mahalaga. So, yung context at saka yung syntax ho dito mga kapatid, yung punto ng panalangin ng ating Panginoong Jesucristo ay patungkol po sa mga alagad na gusto niya sila ay maging magkaisa kagaya ng pagiging isa nila na at ng Ama. At ginamit nga diyan bilang merong malaking kinalaman yung salitang ang pangalan ng Ama na ibinigay sa Kanya. So, anong ibig sabihin ho nito? Meron po akong tatlong commentary na babasahin po dito, mga kapatid. At ayan, siguro ay itong dalawa na lang. Babasahin ko po muna yung ating standard reference kung ano po yung paliwanag dun sa salitang yung pangalang ibinigay. Dito sa SDA Bible Commentary, Volume 5, page 1052, ang sabi po ay ganito, womb, no? Based po doon sa salita, mismo doon sa talata. "Textual evidence favors the reading which that is the name." Na anong ibig sabihin? This reading conveys the thought that God gave His name to the Son. The concept could be understood in the light of chapters. Ito yung mga binanggit na mga chapter ng John. Jesus came to represent the name or character of His Father and function during His incarnation under the authority of His Father. Yan. Maraming bisis na po na ginagamit po namin ang explanation ni Brother Gomer na maraming talata na pag sinabing pangalan ng Diyos or pangalan ay hindi lagi yung pantawag. Sapagkat doon nga sa Aklat ng Gawa, ang pangalan, ang ibig sabihin ay authority, no? Kapangyarihan.
otoridad. Yan. So, ibig sabihin, ayon po dito, yung ibinigay na pangalan ng Ama kay Kristo, yung authority na ibinigay sa kanya ng Ama. Ano po? Doon sa kanyang incarnation, pagsasalaman, yun po ay nasa ilalim ng otoridad o kapangyarihan ng Ama. Ano, kaya nga sabi ng Panginoon, hindi ako naparito sa aking sarili. Kundi po, ang sabi ng Panginoon, kundi para ako'y mayroong pagkain, sabi niya. At ang aking pagkain ay tuparin ang utos ng aking Ama. Ayan po ang ibig pong sabihin yon, kapatid. At gusto ko pong gamitin din ang isang kilalang scholar, si D.A. Carson. Yan, sa magaling scholar po dito. Ito. Doon sa aklat na New Bible Commentary, 21st Century Edition, at saka 4th edition, sa page 1059 to 1060, ay ganito naman ang kanyang explanation. No? The prayer for unity sets a high standard, no less than the unity between God and Jesus. It is important to note that true unity is possible only in the name. Example, in alignment with the purpose of God in Christ, no? Magkahawig ho ang explanation. Having prayed to the Father to protect the disciples, Jesus declared that He had protected them. So yan po ang sabi ni D.A. Carson. Sinasabi po rito yung kanilang pagkakaisa at ng Ama. Iisa ang kanilang layunin, kaya yung pong ginawa ng Panginoon ay hindi niya ginagawa sa kanyang sarili. Marami pong talata at hindi ako gaano nagbibigay ng mga teksto kasi pag binigay ko kay Brother Gomer, ayan po ang maraming mga tekstong ibinibigay sa atin para mas lalong maging malinaw ang ating pong pag-aaral. So yan po yung lang yung aking may ibibigay na pauna. Salita mga kapatid, mahalaga na maintindihan natin yan. So, tandaan po natin, hindi lahat ng salitang pangalan is yung pangalang itinatawag. Kundi yan ay authority, at sa konteksto at sa syntax po nitong talata 17:11, ito po ay tungkol sa authority. At meron pa nga dito yung tinatawag na WBC, World Bible Commentary. Halos ganun din po yung explanation mga kapatid, na ito ay may kinalaman sa otoridad ng Ama, na yun ang sinusundan at yun ang ginanap ng ating Panginoong Jesucristo, hindi sa kanyang sariling pagpapasya. Brother Gomer. Ayan, maraming salamat, Brother Johnson. So, saan ba ako mag-uumpisa? Ayan, naumpisahan mo na. Tama yun, Brother Johnson, sapagkat alam po natin kahit naman dito sa mga tao, Brother Johnson, hindi naman talaga pagka sinabi mong dinumihan mo yung pangalan natin. Di ba? Parang may mga ganun tayong termino Di ba? So, ganun din dito sa Biblia. At yung sinabi ng ating Panginoon na sa 17:11 ay maliwanag yung pagkakasabi kasi dito na kung inyo pong itutuloy doon sa 12, yung talata na ito, sabi niya, samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. No? Yaong mga ibinigay mo sa akin at sila'y binantayan ko. Isa man sa kanila ay walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Dito sa talatang ito, Brother Johnson, yung ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Actually, dito sa talatang ito, na binasa ng kapatid, hindi ko alam kung anong version yung kanyang tiningnan, kasi dito ay, bagamat alam naman natin, Brother Johnson, na yung pangalan ng Ama, ay siyempre, bilang anak, yun din ang pangalan niya, no?
Pero in this particular verse po kasi, kung mapapansin po ninyo, ang sabi niya rito, ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yun. So, sino ang iingatan sa pangalan ng Ama, sa iyong pangalan? Yaong mga ibinigay mo sa akin. So, yung pong yaong mga ibinigay mo sa akin ay hindi po yung pangalan ang tinutukoy doon, kundi yung mga alagad. Yung pong mga alagad ang ipinapanalangin ng ating Panginoon dito na ingatan ng Ama sa kanyang pangalan. Kaya pagdating doon sa talatang 12, samantalang ako'y suma sa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan. So, makikita mo, ang ating Panginoon, iningatan din itong mga alagad sa pangalan din ng Ama. Kaya maliwanag po rito na talagang yung pangalan na pinag-uusapan dito ay hindi po yung pangalan per se, no? At makita po natin dapat, mga kapatid, na kapag binabanggit po yung pangalan ng Diyos, ay hindi po ito nakahiwalay sa kanyang karakter. No? Hindi po siya pwedeng ihiwalay sa kanyang karakter. No? Ang sabi ng isang manunulat dito, Brother Johnson, sabi niya, the name of the Lord stands for the Lord Himself. So, kapag binanggit mo yung the name of the Lord, ay ang tinutukoy po doon ay talagang yung Lord talaga. Hindi po siya pwedeng ihiwalay sa Lord. Sabi niya, His name is the revelation of who He is. Ayan. Yung kanyang pangalan ay revelation ng kung ano siya. Ng kung ano siya. Kaya nga, yung sinasabi dito ng ating Panginoon na ingatan mo sila sa iyong pangalan, meron po tayong makikita na halimbawa, dito po sa isang talata ng Kawikaan, sa 18, ang talata po ay Gis. Pansinin po ninyo itong talata na ito. Sa Kawikaan 18, ang talata ay Gis. Ay ganito po yung ating mababasa dito. Sabi niya, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog. Di ba? Tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. So napakaliwanag po nito na hindi mo pwedeng ihiwalay yung pangalan ng Diyos sa mismong Diyos, Brother Johnson. Kaya nung sabihin ng ating Panginoong Hesukristo na ingatan mo sila sa iyong pangalan, abay talagang makikita natin na ang ibig sabihin nito, yung ating assurance na kapag tayo ay nasa Diyos, ay talagang wala pong pwedeng makagalaw sa atin. Yan po yung sinasabi dito ng ating Panginoong Hesukristo at hindi po yung name per se o yung pangalan mismo ang pinag-uusapan, kundi yung karakter, yung authority, kung ano po yung ika nga anong tawag nito? Yung bang attribute ng pagiging Diyos, yun po yung sinasabi ng ating Panginoon dito. Kaya sabi niya nga sa talatang 12, iningatan ko sila sa iyong pangalan. Kasi kung ililiteral po ninyo ito na parang pangalan, Brother Johnson, halimbawa, Johnson or Gomer, parang ganon, wala po kayong makikita talaga sa Bible na itinuro ng Panginoon, ito ang pangalan ng Ama. Wala eh. No? Pero kung titingnan po ninyo dito rin sa Juan 17:6, puntahan po natin, Brother Johnson, yung 17:6. Tingnan po ninyo yung sabi ng ating Panginoon dito. Ang sabi niya rito, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao. Nakita po ninyo? Ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Oh? So, yung pangalan ng Panginoong Diyos ay ipinahayag daw ng ating Panginoong Hesukristo dun sa mga tao na ibinigay sa Kanya. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. So dito makikita natin, Brother Johnson, na nung sabihin ng ating Panginoon na ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao, ay hindi po yung ang pinag-uusapan dito ay yung talagang ito yung pangalan, Johnson. Hindi po, kundi yung karakter ng Diyos, kung anong klase ba itong Diyos na ito.
Kaya nga kung pupuntahan ninyo po yung Juan sa 1:18, ang sabi dito ni Juan ay ganito. Sa 1:18 po, ganito. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos, ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. So makikita po ninyo rito mga kapatid, na yung ipinakilala ng ating Panginoon ay yung pangalan ng Kanyang Ama. Kaya lang, pag binasa naman natin itong buong Biblia, wala namang verbatim, Brother Johnson, na itinuro ang Panginoon. Ito yung pangalan ng aking Ama. Hindi ba? Kundi ang ipinakita niya, ang sabi niya, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Hindi ba yun ang sabi niya kay Felipe, Brother Johnson? Kasi ipakita mo sa amin ang Ama, sabi ni Felipe, at yan ay sapat na sa amin. Pero ang sabi ni Kristo, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. So ang ibig sabihin, ang ipinapakita ni Kristo ay yung karakter na mayroon ang kanyang Ama. At yun po yung kanyang ipinakilala sa kanyang mga alagad. At ang maganda dito, ang sabi niya, dito sa talatang 6 nga, tinupad nila ang iyong salita. No? Yun po yun, mga kapatid. So hindi po tayo dapat makonfuse na ang pangalan na tinutukoy doon literal na pangalan ang pinag-uusapan, kundi yan po ay talagang yung karakter, attribute ng ating Diyos. At bilang karagdagan, Brother Johnson, para makita po nila yung sinasabi natin, basahin po natin yung awit 61 verse 3. Pansinin po ninyo. Sa awit 61 verse 3 ay ganito po yung ating mababasa. 61 verse 3. Ayan po. Ang sabi niya ay ganito. Sapagkat ikaw ay naging aking kanlungan. Sabi niya, matibay na muog sa kaaway. Ayan. So, ang Diyos, ang sabi ni Haring David, ikaw ay naging aking kanlungan. O, matibay na muog, sabi niya. At doon naman kanina sa binasa natin, ang matibay na muog yung pangalan ng Diyos. So, dito po maliwanag na talagang hindi po natin pwedeng i-separate yung pangalan ng Diyos sa kanyang karakter. Kaya yung meaning na sinasabi ng ating Panginoon na ingatan mo sila sa iyong pangalan, ito po ay assurance. Assurance po ito mga kapatid, na ito rin po yung binabanggit ni Apostol Pablo dun sa Roma 8, na walang makakaagaw sa atin sa kamay, no? Sa kamay ng Ama, sa kamay ng Diyos. Sapagkat yung kanyang pangalan ay matibay na muog. Ang sabi doon sa Kawikaan 18:10, tinatakbuhan niya ng matuwid at nagiging ligtas. At isa pang talata sa 10:29 ng Kawikaan ay ganito naman, Kawikaan 10:29. Ito po yung binabanggit talaga ng ating Panginoon doon sa termino na binanggit niya na ingatan yung mga alagad sa pangalan ng kanyang Ama. Sapagkat alam niya na ang ibig sabihin po noon ay talagang siguradong hindi humapapahamak yung mga yon. Ang sabi po rito, 10:29 ay ganito. Ang daan ng Panginoon ay katibayan sa matuwid. Ayan po. Ngunit kapahamakan sa mga manggagawa ng kasamaan. So makikita natin dito, mga kapatid, na yung pagtitiwala, sabi niya rito, the self-revealing God is said to be strong tower, no? Strong tower po yung ating Diyos at ganun din yung kanyang pangalan. The trust in the name of the Lord is tantamount to trust in the Lord Himself. Ayun po yun. Yung nagtitiwala sa pangalan ng Panginoon, ang ibig sabihin po niyan ay nagtitiwala sa mismong Diyos, Brother Johnson. At sabi ko nga, kahit sa tao, ginagamit po yan eh. Tingnan po ninyo yung Kawikaan 22. Mayroong isang talata na naalala ko, Brother Johnson. Kawikaan 22:1. Ano ang sinasabi po dyan sa talata na yan? Tingnan po ninyo ha. Ang sabi niya, ang mabuting pangalan ay maiging piliin kaysa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban kaysa pilak at ginto. Ano ba ang ibig sabihin nito, Brother Johnson? Maghahanap ka ba ng magandang spelling ng pangalan, magandang bigkas? Hindi po yun ang ibig sabihin. Kundi, kung titingnan po ninyong mas malalim, yung mabuting pagkatao. No?
So ang ibig sabihin, yung pangalan na tinutukoy dito ay tumutukoy din sa pagkatao, doon sa ugali, doon sa karakter ng tao na yon. Yun po ang ibig sabihin. Kaya nga, kahit dito sa atin, walang gusto magpangalan, Brother Johnson, ng Judas eh. Di ba? Wala pa po akong nakilala na ang pangalan Judas. Sa English, meron Jude. Pero pag Tagalog, Brother Johnson, at ang ipinangalan sa iyo ay Judas, hindi talaga maganda Brother Johnson. Kasi yung karakter na nakabalot doon sa pangalan yon hindi maganda. Ganito rin po yung ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo dito, Brother Johnson. Okay, so thank you, Brother Gomer. At